Hello mga ka-asenso, oras na para kumita ng pera at umasenso sa buhay. Ako po si Karen Davila, ang inyong kasama sa pag-asenso. Ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs. Asenso Pilipino. Nandito tayo ngayon sa MSME Hub ng Department of Trade and Industry. Ito po ay one-stop shop kung saan makikita natin ang mga produkto ng iba't ibang Pinoy MSMEs. Grabe, ang ganda po dito. Pero ngayong araw, it's all about ube. Sabi nga nila, ube is dominating the world. At bilang Pinoy, nakaka-proud, di ba? At alam nyo ba na ang isang mag-asawa na dating internal auditors, yumaman sila dahil sa ube. Please welcome ang owner ng trending halaya at ube jam na Bren Rafael's Ube Jam at Halaya, sina Ralph Kevin Pineda at Bernice Audrey Pineda. Hello, Ralph and Bernice. Wow, so happy to meet you, ha? Kayo pala ang nasa likod ng trending na ito. Very interesting ang kwento ninyo kasi dati kayong accountants. Dating accountants, paano naman kayo nauwi sa paggawa ng ube? Nung kinasal po kami way back 2011, ginawa na namin siyang sideline mag-asawa. Siya pa lang yung may work noon, then ayun, yung mga nakuha namin pakingkim nung kasal namin, ginamit namin siyang puhunan para magsimula ng small ube business. Yun po is, mano-mano pa yung paggawa namin noon. Hindi pa siya yung kasing modernized ngayon. So, hindi naman siya nagtagal, parang 6 months, na-stop din namin siya since medyo manual labor. Tapos, bumalik din kasi ako sa work. Then yun, nagkanya-kanya kami ng trabaho, bumalik kami sa corporate work namin. Nito lang namin siya ulit na umpisahan. Kailan nyo ba sinimulan ito? Yung unang-una, nung mano-mano pa? 2011 siya. 2011. At full-time accountants kayo nun, Ralph? Yes, ma'am. Alright. Pero sabi nyo, sa bahay, gumagawa na kayo ng ube. Bakit ube ang ginagawa nyo mag-asawa noon? What is it about ube? So, way back nung mga bata pa lang kami, kasi itong ube recipe namin is from our ancestors. So, from Olonga po, every Christmas and New Year, nagluluto po talaga kami ng ube halaya lang yun noon. And then, pagplanuhan namin nung after namin ikasal, gawin namin siyang sideline since marami nga nasasarapan dun sa luto namin. So, gaya nga nung nabanggit ng wife ko, ginawa namin siyang sideline sa mga ka-office mates namin, nagbebenta kami. And then, unfortunately, dahil nga sa manual labor, natigil namin to. So sideline lang noon, full-time accountants kayo. Matrabaho kasi ang paggawa ng ube, pagluluto. Alam nyo, matagal. Matagal yun. Pero dahil bata pa kayo, parang may tradisyon na noon, ginawa nyo. Magkano ang puhunan nyo noon? Nung racket pa lang I think, ma'am, nung time na yun, more or less nasa 50,000. 20 to 50,000 yung nagamit namin para pang-umpisa po nung manual ng ube namin. At kayong dalawa lang ba noon ang nagluluto or meron kayong kasambahay na, kamag-anak? Actually, kami lang po dalawa. Then, nag-hire lang kami ng parang on-call siya na tutulong sa amin maghalo. Pero all the process ng pagbabalat, pagpapakulo, then pagka-grind ng ube, kung paano namin siya pinipino, kami lang talagang dalawa. So, linawin natin, nung sinimulan nyo ito, na parang backyard business ang tawag nila, hindi pa ito ang packaging nun. Hindi pa, ma'am. Hindi pa kasi ito, trending social na ito ngayon. Dati, ano ang packaging nyo noon, Ralph? Ang packaging lang namin nun, ma'am, no? So, simpleng microwavable lang, yung parang llanera and then yung mga rectangular. So, yun yung ginagamit namin na nilalagyan ng mga finished products and then diretso distribute sa mga direct na bumibili. So, sa 50,000 pesos yung puhunan, magkano ang kinita nyo doon? O yung kinikita nyo noon nung manual pa? Actually, ma'am, parang per week, inaabot lang kami doon. Nasa 2,000 lang ang nababalik sa amin. So, hindi rin siya ganun ka-sustainable before kasi nga, weekly lang din po namin siyang ginagawa. Oo. Kasi hindi naman kaya kung ako lang mag-isa, then siya may work. Yeah. Kasi hindi rin madali yun because you were first-time parents, no? Tama po. Nung nagsimula kayo. So, how difficult was that?
Sobrang hirap po kasi, yun may luto kami minsan nag-start kami from bibili kami ng mga materials Sabado na madaling araw, then natatapos na kami kinaumagahan na ng Linggo. So, parang buong maghapon, siya na lang yung nagagawa namin. Then sobrang masyadong manual labor, nakakapagod din po that time. So, nung manual labor pa lang yon, nandun pa lang sa bahay nyo, nabawi nyo ba yung 50,000 na puhunan nyo? Or nalugi kayo doon? Nabawi namin yun, Ma'am Karen. Nang gaano katagal? Siguro yon in a span of mga 4 to 5 months, nakuha namin and then kumita rin ng konti. Kumita ka. Magkano lang ang benta nyo noon? Around isang tub is 120 to 150 pesos. May tubo ka ba noon? Meron, ma'am, pero sobrang liit. Hindi, Sobrang liit, oo. So you felt it won't be sustainable with the effort, yung pagod, walang tumutulong sa inyo, isa lang, di ba? Yes. So, nagdesisyon kayo bumalik full-time. Yes, ma'am. Di ba? Parang ihinto mo na yon, full-time muna. Alright? Anong nangyari nun that made you decide? Nung 2024, actually nung before po yun, okay naman, naging okay yung income namin at as in maganda po yung pasok, nagba-buy and sell kami, then yun may business pa siya, then ako po employed. Tapos parang nag-slow down siya ng 2024. So sabi ko sa kanya, isip kami ng business, yung talagang sustainable na talagang pagdating ng araw, mapapamana na namin sa mga anak namin. Then may mga karet din kasi kaming tao na ginagamit para mga assistant, na sabi ko, ma-absorb din namin siya kahit na umalis na ako sa pagiging empleyado ko. So doon po nabuo na nag-come up kami na buhayin ulit si Ube Business. Buhayin ulit. Oo, so ibig sabihin, nung mano-mano ang negosyo nyo, it was a period of more than 10 years. Yes. 10 years, ang tagal din nun na nagdesisyon na kayo ng bagong Ube Business 2024. Yes. So, nung 2024, bumalik na kayo sa pagbebenta ng ube. Bakit naglakas loob kayong bumalik? Nakita nyo naman yung experience nyo noon. Ayun ma'am, kasi since before ang naging namin struggle is yung manual labor. Naghanap siya, search siya ng search, akala ko anong pinapanood niya sa YouTube. Yung pala, naghahanap siya ng mga machine na makakatulong sa amin. Na, yun din ma'am yung naging parang sign namin na sige tuloy na natin to kasi may mga machine na pala, unlike before, na pwede nating magamit ngayon na hindi na tayo talagang mano-mano nating sasalain. Oo. So talagang nasa puso nyo ang ube, lalo na sa'yo. Yes, ma'am. Kasi isipin mo, ang tagal-tagal ilang taon nang huminto kayo sa paggawa ng ube. Yung susunod na negosyo nyo, gusto mo ube pa rin. Yes, correct, Oo. ma'am. Actually, nasa puso talaga namin, ma'am, no? And then tradition kasi namin. Bukod sa favorite namin yung delicacy na ube, so talagang gusto rin namin siyang inegosyo at ipatikim, di lang sa lugar namin, maging sa buong Pilipinas, and hopefully, exportation ang susunod namin target. Wow, so you had a vision. Yes. Mahalaga yun sa mga entrepreneur. Kumbaga, yung vision na yun na nandun noon pa, hindi iniwan eh. Hindi mo iniwan. Hindi nawala. Kahit na kung ano-anong pinasukan nyo, nandun talaga yung, ay, ube talaga gusto ko magbenta. So, anong ginawa mo ngayon? Bumili ka ng makina. Yes, ma'am. So, una, ma'am, naghanap ako ng mga machine dahil nga ang pinaka struggle namin is yung manual na pagluluto, lalo na yung paghahalo. So, imagine 4 hours mo siyang lulutuin, walang tigil na paghahalo. Then, nung nakadiscover ako ng machine, may isang supplier dito sa Pilipinas na pumapayag na trial bago namin bilhin. So, tinry namin yung ube at kaya niyang lutuin in 4 hours na walang manual intervention dun sa paghahalo ng ube. So, we decided na we capitalize dun sa mga machine na yan, and then gawin talagang formalize yung aming ube business. And it took 7 months yung R&D namin bago namin ma-perfect yung tamang lasa. Oo. Yung unang makinang binili mo, magkano yun? We capitalize around 157,000. 157,000 pesos. Kinailangan nyo bang umutang? Ano pa po siya ma'am, savings pa namin nung time na yon. So, ayun, since nagsisimula nga kami, naisip namin, yun na, bilhin na namin siya. Nung na-trial na namin siya dun sa mismong supplier.
So, ayun po, okay naman. Tas tuloy-tuloy na kung ano nang nahanap niya na machine, eh. Oo. Na mga yung una pang-cooker lang, pangalawa yung mga pang-grind na para mapipino. Kinailangan nyo bang umutang o mag-loan at one point to Yes, expand? Yes, ma'am, agree ako. Kasi lalo na ngayon, nung nag-start kami, medyo maliit lang yung production namin. And then, nung nakita namin yung demand sa market, and then may mga mentors din na kailangan namin mag-scale para masustain yung business. Kailangan talaga namin mag-loan. So, Oo. may mga nilapitan kaming banks, and syempre mga kakilala, mga relatives and friends, na humiram din kami ng puhunan para matuloy namin yung scale. So, yung 157,000, yun ang simula. Gano'n nagtagal bago kayo umutang at magkano? Siguro mga after 8 months, ma'am, nung nakita namin yung demand nung sa market, lumapit kami sa isang bank na una, kinailangan namin ng 500,000 Oo. para ma-purchase yung other machines and other raw materials. Oo, may commissary na ba kayo ngayon? Meron na ngayon, but hindi siya immediate. Hindi. Hello mga kaube, ako po si Ralph at welcome dito sa aming munting komisari ng Bren Rafael's Ube Jam and Ube Halaya. At papakita namin sa inyo kung paano namin ginagawa ang aming mga produkto na Ube Halaya at Ube Jam. Pasok po kayo. Magandang araw mga ka-asenso. Welcome po sa aming mini komisari ng Bren Rafael's Ube Jam and Halaya. Ngayong araw papakita po namin kung paano namin ginagawa ang ating ube halaya and ube jam. Ito po yung aming stock room or warehouse ng aming mga raw materials, particularly yung raw ube natin. So dito maingat naming sinusort yung mga klase ng mga ubing dumarating sa amin sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Marami tayong kinukuhanan, no? Meron by galing sa Isabela, may galing Bukidnon, may galing Davao, and meron din part ng galing ng Luzon. So meron sa Laguna, Batangas, and Tagaytay. So ito particularly galing to sa Isabela. So yan, medyo magandang klase siya. Ito yung tinatawag nilang ube kinampay. May kita natin maganda yung ube. Unang-una, syempre dun sa size. So particular tayo dun sa size na ito. Nasa average na yung size nito. So may kita nating maganda siya kapag pipilasin natin siya ng bahagya and makita natin yung color sa loob. Tulad nitong sample natin na galing ng Isabela, so may kita nyo siya, pure purple siya. So tawag nila dito ube kinampay. So ito yung ginagamit nating variant kasi hindi tayo gumagamit ng food color. So yung natural na kulay niya, yun yung lalabas kapag niluto natin. So sa ngayon, kung makita nyo, yung mga raw ube natin, sinusort namin. So para ihiwalay yung iba't ibang klase na tatanggap natin o na di-deliver galing sa iba't ibang probinsya. So ngayon, pinapasort natin sa kanila ano yung pure purple. Meron din kasing dumarating na tinatawag nilang rainbow o yung minsan may halong konting white. So ube pa rin naman siya, ginagamit pa rin natin siya sa production. On a daily basis, nagsisimula ang production namin is 9 a.m. to 6 p.m. Depende kung medyo marami ang demand. Minsan, nag-iiba kami ng shifting. Minsan, 6 a.m. up to 3 p.m. Or may shifting na minsan 11 a.m. up to 8 p.m. Ngayon po, meron tayong production ng ube halaya. So, magsisimula yan dito sa ating mga raw materials. Kikiluhin namin kung ilan yung production na kailangan namin lutuin for the day. So ngayon, meron tayong total of 50 kilos na lulutuin natin. So after nito, huhugasan namin. After po natin pumili ng mga raw ube, so huhugasan na natin siya. Tatanggalin natin yung mga putik-putik na nanggaling sa mga farm. So gumagamit kami ng pressure washer para sure talaga na matatanggal natin yung mga lupa-lupa and yung mga putik-putik na galing pa sa mga farm. Napaka-importante na uhugasan natin siya bago i-steam para maiwas tayo sa mga bacteria, sa mga virus na nanggagaling sa mga lupa. Particular din, tawag nila doon yung mga E. coli. So, kailangan natin siya hugasan mabuti bago natin siya i-steam.
So after natin mahugasan yung ating mga raw ube, pupunta na siya sa may steaming area. So before tayo pumasok doon, kailangan natin mag-face mask tayo, mag-PPE para maiwasan natin yung cross-contamination. So after natin may pasok sa steamer, papakuluan natin siya for about 1 hour to 1 hour and 30 minutes para lumambot yung ating mga raw ube bago siya balatan. So before gumagamit kami nung traditional na steamer, yung parang kaldero type, so dahil medyo scale up na yung ating production, gumamit na kami ng, ang tawag nila dito is rice steamer. So multi-purpose siya, pwede rin sa mga root crops, pwede sa rice. And ito yung ginagamit namin since mas efficient to, mas maraming mapapakuluan, mas mapapa-steam namin. After natin mapa-cool down yung mga na-steam na ube, so diretso na sila sa balatan. So ayan, kung makita nyo, maingat namin binabalatan kasi hindi natin mapipili na lahat ng ube is perfect talaga. So maraming mga bulok-bulok. So tinatanggal din natin yung ibang mga bumabaw na masyadong mga maugat. So para at least yung makukuha talaga natin is pure na ube talaga at walang mahalong ibang impurities. So ngayon papakita natin yung yung mga purong ube. Kung ano yung mga klase ng ube na kailangan natin sa ating production. So, suot lang tayo ng gloves bago natin hawakan para maiwasan natin yung mga cross-contamination. Okay, so sampulan natin to, no? So, kung mapansin nyo, hindi siya ganun kaganda. So, dadaan yan sa matinding balatan. So, usually, maliit na lang yung na-yield natin dito para makuha lang natin yung purong ube at makatanggal natin yung mga impurities. So, halimbawa nito, so yung ganyan, yan. Ito yung perfect na kailangan nating variant ng ube, which is tinatawag nilang ube kinampay. Ito yung sample natin ng pure ube kinampay, no? So makita nyo talagang purong-purong violet siya. So babalatan natin yan hanggang matanggal natin yung mga impurities, yung mga ugat, tsaka yung mga bulok. So ito, kung mapansin nyo, after niya mabalatan, ito na yung itsura niya. And after ito, dadaan na to sa grinding at pipinuhin pa natin siya. After mabalatan, ito, i-grind na natin yung mga ube para at least mapino natin siya. So ito yung mga ganito kalaki, papaliitin natin siya para at least pino yung ating malulutong ube. So mapansin nyo, ayan, ito yung ating mga nag-grind at pipinuhin pa natin siya bago natin siya imimix at lulutuin. After natin ma-first grind yung ating raw ube, so imimix muna natin siya sa mga gatas at dun sa other ingredients para mas mahalo natin yung mixture ng ating ube. Then after nito, dadaan pa siya sa second grinding para medyo mas pumino yung ating mixture ng ube. After natin lutuin ng mga 4 na oras yung ating ube, pinapalamig natin siya rito ng mga 2 to 3 hours bago natin siya balutin. So ang tawag namin dito yung cooling rack. So technically parang yung parang palamigan, paalsahan ng mga tinapay. Ginaya lang din namin siya. So ayan siya. Papalamigin natin, i-air dry natin siya. Then after dyan, i-vacuum seal na natin siya. After natin siya mapa-cool down ng mga about 2 to 3 hours, so ilalagay na natin siya sa mga individual vacuum seal bag. And then, i-vacuum seal natin para mas prolong yung ating freshness ng ating ube halaya and makatulong sa pagpapahaba ng shelf life. So, ito, i-vacuum seal natin para matanggal natin yung mga air sa loob. After natin sa mixing area, so dadali na natin siya dito sa cooking area kung saan natin lulutuin na yung ube natin. So, yan, sasalin natin yung ating mixture dito sa ating cooker mixer na may direct fire and automatic steering agitator. Itong ating ube halaya, usually lulutuin natin to around 3 to 4 hours bago siya maluto at makuha natin yung tamang consistency and temperature nung natin. After natin ma-vacuum seal, ito na yung itsura niya. So hinigop natin yung hangin para at least natin yung freshness ng ating ube halaya and makapag-prolong ng shelf life. So dito, after natin ma-vacuum seal, basta nasa temperature siya ng chilled, between 0 to 5 degrees, pwede siyang umabot ng 30 days. So after nyan, ilalagay namin siya sa mga individual pouches para mas presentable yung ating ube halaya na pwedeng pang-display, pang-regalo, and personal consumption.
una, with your 157,000. Maliit saan na yung kitchen ginawa? lang. Maliit na kitchen. So, with your 157,000 na machine-made, ito ang una na sa bote. Yes, ma'am. Oo. Sila na din po yun. Ito na rin, Ito na. nandito na. Iba lang po yung packaging. Packaging, hindi ganito. Hindi pa po ganyan. Ano yung itsura noon? Gawa-gawa lang. Gawa-gawa lang. Simpleng sticker lang. Oo. Sino ang tumulong sa inyo? Because napaka-professional na ngayon, unpolished. Sino tumulong nito? We are proud of beneficiary po kami ng DTI. Dalawang program nila which is yung One Town One Product. So, beneficiary kayo ng DTI. And una, yung One Town, One Product. Paano kayo natulungan nun? Malaking bagay, ma'am. Kasi ito, like itong packaging po namin, kung ipapagawa namin siya sa iba, malaki yung babayaran po namin para lang ma-layout siya. But, Design pa. Yes po, design. Oo. But free. Free. Free po namin siyang Wow. nakuha. So, Oo. malaking tulong po ni DTI para dito. Then, may mga skills din po sila na mga training na accounting. So, parang nag-masteral ulit kami. Kaya, ayun, malaking bagay po talaga, pati sa mga GMP. Wow! Tinulungan po nila So, kami sa ang laki ng tulong ng DTI sa inyo. Unang-una, how to improve the product itself with the packaging. Kasi marketing packaging yan. Pangalawa, in-upskill kayo ng DTI. Okay, nakautang ba kayo sa SB Corp or hindi pa? Hindi pa po. Hindi pa. Pero in terms of mentoring, learning, strategy, natulungan kayo ng DTI. Yes, ma'am. Sobrang laki, especially yung mga programs nila under OTOP and KMME, no? So, una doon, no? So, kailangan hindi ka lang dapat may lakas ng loob, hindi lang dapat may patience. So, dapat may tama ka rin kaalaman kung paano papatakbuhin yung negosyo. So, parang back to square one kami doon from entrepreneurial mindset. So, bakit mo ba ginagawa tong negosyong to hanggang sa pagmamarket na hindi lang dapat masarap yung produkto mo, dapat may kwento rin at tamang posisyon kung saan mo siya ilalagay at may mga Oo. target markets. Ang galing nyo naman. Grabe. So, ikwento nyo ngayon, nag-export na ba kayo? Hindi pa, ma'am, pero plano po namin. Oo, nag-trending kayo. Ikwento nyo yung trending na yun. Nagulat ka? Medyo, hindi po namin siya in-expect na ganun ang magiging parang pag-welcome po ng mga tao sa product. Though alam naman namin na, syempre kami po yung nagluluto. Hindi naman po sa pagmamayabang na alam namin masarap yung niluluto namin. Pero yung parang pagtanggap po ng mga tao na ganun pala yung magiging expectation, yun po ang hindi namin. Oo, tignan, buksan natin to. Magkano benta nyo dito? Ito po is 379. 379. Ano siya, ma'am? Ito. Okay. Ganyan, hindi pa dito? Hindi po, nakaano po siya. Okay. Si- Alright, 379. So, yung loob niya, yung 379, may kasama ng Tupperware? Yes po. Naka-microwavable siya, then naka-vacuum seal para po mas mahaba yung shelf life niya. Since hindi po kami gumagamit ng preservatives. Walang preservative. Wala So, pa. gaano katagal ang shelf life nito? As long as naka-chilled po, umaabot siya ng 30 to 45 days. Wow, this is amazing. Okay, may nakalagay with tidbits. Anong ibig sabihin nun? May konti siyang granules ng ube. Yung smooth po kasi, so super fine siya. So Oo. talagang wala kang makikitang konting ano, Yeah, so kung walang preservatives, puro to purong-puro? purong-puro. Yes, ma'am. So, ngayon naman, eto, ano bang pinakamabenta nyo? Ito po yung aming bestseller talaga. Ito, kasi Yes. nga feeling ko dahil hindi, syempre nababaon. Mabigat sa bag to eh. Yes. Di ba? Mabigat siya sa bag. Okay, so eto naman, magkano benta nyo dito? This O, one po dapat is tayong dalawa. 299. 299. 99. Okay, saan to binibenta? May mga store, may store po kami sa Antipolo, which is yun yung pinaka main store namin. Matamis pala, no? Tamang-tama Ito po lang. yung pampalaman kasi namin, but this one is hindi siya sweet, kaya medyo yung mga old namin na customer, mas preferred po nila ito. Are you able to change the taste of ube? Or limitado yung paraan? Pwede namin siyang i-customize, ma'am, based dun sa ano. Pero gusto kasi namin maging generic yung lasa niya na kahit anong age, anong mga ages niyan, range ng ages is gusto namin isa yung magiging lasa nila na tama lang yung tamis, tama lang yung timpla, lasang-lasa pa rin yung ube na hindi siya na-overpower ng gatas or ng asukal. Ilan ang nabebenta nyo ngayon kada linggo? Kada week, actually ano lang namin nung last year namin operation, naka 20,000
items na po kami, combined. So, last year, first 20,000. year of operation. Inakala mo ba, Ralph? Hindi Naabot po. kayong ganito, Bernice? Hindi po. Kasi ako, actually, nung nag-start kami, kahit nung nagpaplano, gusto kong business na scalable. Pero di ko po ini-expect na magiging ganun kalaki talaga siya agad. Kumbaga parang start kami, tindahan lang, benta-benta. Pero yung magkakakomisary, tapos magiging ganito kalaki agad yung magiging production namin, hindi ko po siya na-imagine before. Pero parang naiiyak ka ngayon. Ngayon ka naiiyak. Kaya ko lang siya, na ngayon lang Bakit? po nagsisink in. Oo, yes. Why is it? Why are you emotional now? Masarap siya sa pakiramdam kasi dati parang pamilya lang namin yung iniisip namin. Ngayon parang may team na kami na talagang kailangan namin silang buhayin. Kaya yun po yung medyo kumbaga parang nagagamit na kami ni God na yung blessing na nakukuha namin, maipapasa din po namin sa iba. Tsaka parang nagulat ka sa success, no? Yes. Nagulat ka Kasi sa success. one year pa lang siya nag-ooperate pero parang ang dami na pong nangyari. Paano nagbago buhay ng pamilya ninyo dito? Ayun, kasi pinaka-main ko po before is yung parang sa bahay na lang ako. Kasi kapapanganak ko lang po na nung nag-start kami ng dun sa pangatlong anak namin. So, yung may time, may freedom na kami sa oras. Hindi katulad dati, nakatali ako ng dapat 8 hours na sa opisina, dapat ganito, babiyahe pa ako ng malayo. Ngayon, parang anytime po akong aalis, basta nagagawa lang namin kung ano yung dapat gawin po sa opisina, sa negosyo. So yun yung pinaka magandang nito, benefits. Alam mo, Ralph, hindi lahat ng nagnenegosyo at may vision nagtatagumpay. Palagay mo, bakit kayo nagtatagumpay ngayon? Anong mga ginawa niyong tama? Firstly siguro ma'am, ang nakikita ko dahil isa yung goal naming mag-asawa. So napaka-importante ng partner mo na isa kayong goal at binded kayo, isa yung vision at mission nyo pareho. And then, swerte kami at nakahanap kami ng team na magtutulong sa amin para patakbuhin yung negosyo. May malasakit sila, hindi lang yung tumitingin lang sila sa sahod. Talagang parang tinuturong nilang kanila rin yung negosyong yun at kung paano yung malasakit na nakikita nila dun sa aming negosyo. And then, syempre yun, sa tulong din ng so shout out sa DTI Rizal, no? So, sila yung tumulong din talaga sa amin para mag-scale. Sila yung nagbigay sa amin ng kaalaman na para ipagpatuloy at palakihin pa yung aming nasimulang negosyo. Ano, Ralph, ang pangarap mo? Sinabi mo na export. Pero in terms of your product, alam mo, ang sarap pag maging household name. Yes. Di ba? Agree, ma'am. Pangarap namin, ma'am, no? So, una, hindi lang siya doon lang sa lugar namin. So, gusto namin makilala siya sa mga malalaking supermarkets, malalaking convenience store dito sa Pilipinas, and then makilala din sa ibang bansa, especially yung mga OFWs natin na may hilig sa ube, na kapag ka natikman nila yan, na parang matitikman nila na parang nasa Pilipinas ako ulit. Ganito yung natitikman ko every fiesta, every Christmas and New Year. So, yung feeling na yon na hindi ka lang basta nagbenta. So, very satisfying yung ganong pakiramdam na nakakuha ka ng ganong mga comments. Mga ka-asenso, ayon sa Department of Trade and Industry, mahigit sa $3 million o 179 million pesos ang halaga ng ube na na-export noong 2025. Kaya naman ilang netizens ang kinukumpara ito sa matcha world domination. At para pag-usapan ang potensyal ng ube sa world market, kasama natin ang Assistant Division Chief ng Export Marketing Bureau ng Department of Trade and Industry, si Miss Romina Patricia Blaser. Hello, Romina. Let me call you Trisha. Okay. Magandang balita ang inilabas ng DTI, no, na marami na tayong na-export na ube sa world market. Ano ba ang nakikitang potensyal ng DTI pagdating sa ube exports? So, ngayon, marami tayong nakitang potential dahil yung ube, ginagamit siya sa food applications, particularly sa mga dessert and as an ingredient. So, nakikita natin yung potential na ube dahil ngayon dumarami yung mga product launches at yung mga applications niya. Nakikita natin sa ibang bansa na nagte-trending din yung ube. So, sa ngayon, base sa export data natin ng ube,
tumaas siya by a certain 20%. So dati, from 2.6 million, naging 3.2 million. Dollars to. In Dollars, in US dollars. dollars, Oo. Ms. Karen. And then, so nakikita natin ngayon mostly yung mga processed form ng ube. Yun yung nakikita natin ng potential. So nakita din natin na bukod dun sa traditional markets natin na USA and Canada, nagkaroon din ng increase sa EU, sa European Union, at sa Middle East. So particularly, nagkaroon ng increase doon sa demand for ube powder at saka yung ube jam. So while nag-export din tayo ng mga frozen yam, yung mga ube na frozen sa US and Canada, yun yung nakita natin ngayon na nagiging emerging na ube product. Oo. Pero paano nakakatulong ang DTI sa pag-export ng ube, lalo na sa mga negosyante? So yung DTI, like for example sa Export Marketing Bureau, meron kami mga serbisyo para sa mga exporters. Isa na dyan yung export counseling. So pinoprovide po namin na advisory services yung ating mga exporters para yung mga market information, product trends. So tinutulungan namin sila na maging maalam tungkol sa exporting, katulad ng paano yung mga procedures on exporting. Oo. So may mga hakbang. Yes po, may mga hakbang. And then meron din tayong tinatawag na trade promotion dahil ang Export Marketing Bureau tumutulong kami na makasali yung mga kumpanya sa mga international trade fairs at sa mga international business missions. At meron din naman kaming pag-link sa mga buyers. So meron tayong tinatawag na business-to-business meetings or B2B meetings. So itong paraan na to para malink yung ating mga MSME sa mga foreign buyers. Oo. So tulad nitong negosyo no, ni Bren Rafaels, gusto nila mag-export. Ano ang dapat nilang gawin? So sa exports, marami tayo dapat i-consider. So for example, yung ating supply capability. So kailangan consistent yung ating quality dyan. And then yung kaya nating supplyan yung demand na consistent. Ano ba ang minimum? Tulad sila, nakabenta na ng 20,000 a year, let's say last year. Ito ba kaya na nila mag-export or sa palagay mo hindi pa? So may mga consideration tayo sa exports. For example, yung shelf life ng product. Okay. So importante kasi kung sa mga processed produce, ang tinitingnan ng ating mga buyer ay yung shelf stability niya. So sa mas mahaba yung kanyang shelf life, dahil yung ube halaya natin umaabot ng 3 weeks up to 1 month kapag ka-chilled siya. So nakikita natin sa exports, importante, yung ngayon kasi na-export natin ay ube jam, for example. Dahil yon meron siyang 1 year, shelf stable yung kanyang yung production niya. So ito, pag 45 days pa lang chilled, hindi pa to pwede sa export. Hindi pa siya ganun ka-export ready. So kaya importante yung product development. So, and then also, nakita natin, for example, ngayon, ang marami tayong nare-receive na inquiries, ube powder. So, isa rin yun sa mga formats na pwedeng tignan ng ating mga MSMEs kasi total nasa ube business na sila, pwede silang mag-diversify ng iba't ibang products nila. So, for example, yung ube powder, marami din siyang applications at mas mahaba yung kanyang shelf life at marami siyang pwedeng paggamit. Halimbawa, gusto nila mag-research and development Ralph sa ube powder. Paano sila makakakuha ng tulong sa gobyerno pagdating sa research and development? Is it the DTI or the DOST? Anong sistema? So, yung DTI, na-mention kanila nila Sir Rafa, no, na nakatulong sa kanila yung DTI Rizal. So, isa din sa mga tulong namin na yung i-link sila sa other government agencies. For example, sa DOST, so meron silang tulong doon on research and development. Kasama na rin doon yung packaging technology. So, itong mga mechanism na ito, yung nakakatulong sa ating mga MSME para matap nila yung mga tulong ng iba't ibang government agencies. And not only the government agencies, pati rin yung mga private sector partners natin na tumutulong sa mga MSME. Okay. You talked about some of the requirements for export, which is one, tinitignan dapat ang shelf life ng produkto, dapat mas matagal, stable na ang supply, di ba? Hindi yung parang bigla na lang hindi mo kayang gawin, consistent na ang flavor, so okay na dapat ang R&D nun. Ano pa ang ilang requirements ng mismong kumpanya to export?
So, importante din na, like for example, kung tayo magmamarket sa ibang bansa, meron yung mga market requirements. Yung packaging, dapat compliant ka doon sa requirement ng bansang papasukan mo. And then, importante rin yung mga certifications kung may kailangan man. So, dito lahat considerations yun sa company kung in terms of quality, yung kanilang packaging, consistent na supply. So dito naman, importante talaga nag-i-invest sila sa research and development at saka yung pag-expand din ng kanilang kaalaman para magkaroon sila ng knowledge on paano mag-export ng kanilang product. Kaya doon naman sumusuporta yung Export Marketing Bureau, halimbawa sa pag-provide ng information, sa pag-link sa mga enablers na tinatawag din natin na other government agencies, and ultimately sa mga foreign buyers natin. Alam mo, maraming nanonood ngayon, hindi lang gumagawa ng ube tulad ni Ralph and Bernice, pero ang iba may mga food products na ginagawa, medyo sumisikat na. Ano ang advice po ninyo o mga tips ninyo sa mga MSME na gusto na mag-export? Importante po dyan, ang number one, kailangan nating mag-secure ng FDA na certification. So, kailangan license yung ating establishment or ang ating negosyo, and then kailangan din natin na merong certificate of product registration para sa mga products natin. Kasi yun yung basic na requirement para sabihin ng iyong product ay export ready. So, bukod dun din sa nabanggit ko kanina, yung consistent na supply and yung quality. So, mahalaga yun para sa mga exporters natin o yung mga gustong mag-export. Maraming salamat po sa inyo. And Ralph, Bernice, good luck to both of you. Siguro sa lahat ng ito, no, anong gusto niyo pong sabihin? Marami dyan gusto magsimula ng negosyo pero natatakot. What kind of advice would you like to share? Ako po unang-una, kung may gusto silang simulan, ayun, umpisahan muna nila sa dasal. Then, i-check din nila yung sarili nila kung ready na sila. Hindi madali, pero... Kasi commitment eh. Yes, tama po. Hindi madali yung pagsisimula ng negosyo, pero yun nga, may mga ahensya ng gobyerno na tumutulong, like DTI. So, pwede silang lumapit doon. Actually, sila lang din yung nagpalakas ng loob namin. Dati maliit lang yung pangarap namin, pero napalaki siya, lumaki siya, since tinulungan din kami ni DTI. Ang dami nilang mentorship, ang dami nilang assistance. So, yun, hindi lang sa packaging, marami din po kayong matututunan. So, yun. Yun, ma'am. Siguro ang ma-advise ko dun sa ibang mga gustong magnegosyo, no? So, dapat may lakas talaga ng loob. So, dapat wag sila matakot kasi ang business is may risk naman eh. And then, magbaon ng napakaraming pasensya kasi hindi naman overnight ang success. And then, para ma-control natin yung risk na yan, dapat mag-invest ka sa kaalaman. So, dapat alam mo yung ginagawa mo, paano patakbuhin yung isang negosyo, and then, paano mo masusustain yun. Gaya ng sinabi ni ma'am na paano natin isusustain yung aming produkto para mag-scale tayo and then matupad yung mga pinapangarap natin. Alam mo, good luck to both of you and I'm wishing the success of your company. Di ba? Mga kaasenso, katulad ng ube, kapag po ang inyong produkto ay dekalidad, masarap, may suporta, sigurado, world domination, posible yan. Kaya huwag niyo pong sayangin ang mga programa ng Department of Trade and Industry para sa mga MSMEs. Mula po, merong mentoring, may marketing, digitalization, at pati loans o kapital. Meron pong programa ang DTI para po dyan. Kaya naman lumapit na po kayo sa mga negosyo centers sa inyong mga bayan. Muli po, ako si Karen Davila. Ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs.